Lunes na naman nga at may pasok na naman ang mga trabahador at estudyante dito sa bahay. Kaya kami na naman nga ni nanay at ng asawa ng kapatid ko ang maiiwan dito sa bahay. Mag-aalas 8 nga ito ng umaga nang pumunta kami sa tindahan. Bibili nga ako ng mga wala na at kulang na dito sa bahay namin, kagaya ng mga condiments. Kasama ko naman si nanay sa paglabas ng bahay at kanyang tulak-tulak naman si Jaika. Nakikiraan nga lang kami dito sa parking ng kapitbahay namin dahil nga nakakatakot dumaan sa highway lalo na't maraming sasakyan. At ito nga lang yung tindahan na meron sa amin. Hindi nga siya yung tindahan na sari-sari store kundi parang mini mart siya. Wala nga kasing ibang tindahan dito dahil highway nga kami. Buti na lang nga may mini mart dito. At diyan nga ipinauna muna namin si nanay magbayad habang hinahantay namin yung kinash out namin pera. Nang makuha ay pumunta kami dito sa mga sabon para kumuha ng kailangan namin. At nilapag ko nga muna to sa counter dahil wala silang basket dito. Sunod naman ay kumuha lang ako nitong hotdog at ng siomay. Eto ngang maliit sana yung kukunin ko kaya lang napansin ko tong malaki dito. 30 pieces na siya at 75 pesos lang. Kaya naman yun na lang ang kinuha ko. Kesa sa maliit na 45 pesos pero 12 pieces lang ang laman. Meron nga rin pala sila dito mga karne pero mas gusto namin bumili dun sa binibilan namin. After niyang kumuha na nga ako dito ng mga kailangan ko pa sa bahay. Madalang na rin naman kasi kami makapunta pa ng palengke. Dahil pagod na nga sa trabaho si Papa ay di ko na maaya pa sa palengke tuwing hapon. At nang makauwi nga kami, saktong paalis na yung kapatid ko dyan. At ito na lahat ng mga pinamili namin. Yan nga lang ay nasa 400 pesos na lahat. Nakatulog naman si Isabel pag uwi ng bahay. At sinulit ko na agad yon para makaligo. Pagkatapos ay inumpisahan ko na rin linisin tong kalan namin. Puro talsik na kasi ito ng mantika at ng mga sabaw-sabaw na niluluto ko. Siguro nalilinisan ko lang ito tuwing ikalawang linggo. Dahil nga mahirap itong linisin at nakakasugat pa yung mga gilid-gilid niya. Tulad ng paglilinis ko dyan ay nasugatan nga rin ako niyan. Isa nga ito sa mga madalang kong malinisan dahil matrabaho nga at matagal. At may oras lang ang gising ni Isabel. Minsan nga umiidlip pa kaya hindi ko natatapos ang mga gawain ko. Pati nga rin pala yung pinapatungan niyan ay nililinis ko na rin. Dahil isa nga rin yan sa binili ng asawa ko kapag nililinis ko yung kalan. Then dyan nga ay binabanlawan ko na siya. Gamit pa rin yung sponge na may tubig. Minamadali ko na nga rin pala ang paglilinis dyan dahil alam ko maya maya ay magigising na si Isabel. Mag-aalas 10 na kasi yan at kailangan ko pang maghanda ng pampaligo ni Isabel at magpakulo ng mainit na tubig. At dito nga magsisimula pa lang akong magwalis nang marinig ko na iyak ni Isabel. Kaya naman minadali ko na rin yung pagwawalis dyan at tinabi muna sa gilid. Pinuntahan ko rin naman agad si Isabel at umiiyak nga. Kaya naman ayan, inuto-uto ko muna siya dyan at sinabihan ko na napakaganda niya. Ay talagang tuwan-tuwa ang bata dyan. Gusto lagi sinasabihan maganda. At fast forward nga kinahaponan nang dumating si Papa, ay sumabay nga kami dito sa pagsundo kila Mama para makabili na kami ng karne ni Isabel. Karne at gulay lang naman ang bibili namin doon ni Isabel. Dahil nakabili na rin ako ng diaper niya kagabi pa. Sandali nga lang din ay nakarating na rin kami sa Upper Tuyo. Dahil hindi naman din ganun kalayuan yun sa amin. Ang una nga namin susunduin ay si Mama. Dito ay nakaupo na rin si Mama at nag-aabang sa amin. Pero ang kapatid ko ay wala pa kaya sunduin pa namin siya. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga karne. Kalahating kilong liempo lang naman ang binili ko. At saka hita ng manok. Kaunti lang dahil ako lang naman mag-isa sa bahay. Pagkatapos ay umuwi na rin kami pagkabili pa ng gulay. Pag uwi ay agad kong nilinisan yung mga binili ko at pinaglalagay ko na rin sa ref. Sa taas ko nga nilagay yung mga karne at isda na binili ko. Pagkatapos sa baba yung mga frozen. And then namili rin ako ng gulay, talong, sitaw, ampalaya at kamatis dito. Nang makakain na kami ni Isabel niyan ay natulog na rin kami. Kaya hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Audio Jungle.